Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, ipasarado na yan. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos mabisto ni Senator Raffy Tulfo ang bilyong-bilyong korupsyon sa PCSO sa pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon, tila naggalaiti sa galit sa mga matataas na opisyal ng PCSO dahil sa walang awa at walang konsiderasyon di umano nito sa kanilang mga collectors na hindi man lang nabigyan ng tamang benepisyo at umabot na di umano sa bilyong-bilyong halaga ang hindi binabayarang buwis ng PCSO sa gobyerno at tila naibulsa na ito ng mga buayang opisyal ng naturang ahensya. At ngayon sa panibagong pagdinig sa Senado ng PCSO kung saan mismong General Manager na si Mel Robles ang umarap sa pagdinig sa Senado ay tila nagkainitan sa nangyaring pagdinig lalo't na pag-alaman na edited ang viral na larawan ng nanalong babae umano sa loto ng mahigit sa 43 million jackpot prize noong December 2023 sa 642 Lotto draw. Yun pa sa source si Senator Raffy Tulfo ay empleyado lang di umano ng PCSO ang nanalo at matagal na di umano itong kalakalan ng nasabing ahensya. Ngunit iginiit ng PCSO sa pagdinig sa Senado na totoong mananaya ang nanalo. Kaya Senator Raffy Tulfo hinihingi ang identity ng mga nanalo sa isang closed-door executive session. Ipinahayag din ni Senator Raffy Tulfo ang pagtutol nito sa pagpapatupad ng PCSO ng test run ng web-based application bidding platform para sa iLotto. Dahil ito di umano ang dahilan kaya maraming lotto agent na over-the-counter betting station ang tuluyan ng nagsara. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na dadismaya. Hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Senator Raffy Tulfo, ipasarado nyo na lang po yung PCSO na yan. Lalong klaro kasi yung pinaggagawa nilang katiwalian. Grabe naman, parang pinagloloko nila ang taong bayan. Dapat talaga dyan, Idol Raffy, ipasarado na lang o tanggalin ang lahat ng buaya dyan sa PCSO. Hashtag PCSO ipasarado na. Dapat ipakulong lahat ng mga buaya sa PCSO para may masampulan na. Grabe, harap-harapan na nilang pinagloloko ang taong bayan. Nakakahiya kayo mga ganid sa pera. Senator Raffy Tulfo at President Marcos, ipasarado nyo na lang po yan at tanggalin lahat ng mga sakim sa pera. Buti na lang may senator tayong kaya tayong ipagtanggol. Iba ka talaga sa lahat, Senator Idol Raffy. Wala na silang kawala ngayon sa Senado. Hashtag ipasarado na agad. Simple lang ang kasagutan dyan. Ipasara na lang yan para matapos ang problema dyan. At sa mga sugarol, magbago na lang kayo at huwag umasang kayo ay mananalo dyan dahil mauubos na ang mga salapinyo pero hindi rin kayo mananalo dyan. Lutuan lang yan, kaya huwag kayong magpaloko. Marami sa mga kababayan natin na halos lulong na lulong sa sugal pero hindi pa rin maibalik ang kanilang mga talo hanggang sila pa ay suga pa na sa sugal. Maawa kayo sa sarili nyo at sa pamilya nyo dahil suntok sa buwan niyang sugal. Maganda talaga ang binubusisi ang mga ganyang usapin lalo na't nakasalalay ang pera ng bayan. Keep it up, Senator Raffy. Sana mas maging transparent ang lahat ng government-owned and managed corporation tulad ng PCSO. Anko. Ayon, ginisa nga ng Senado ang PCSO and panoorin natin to. 2,000 ang tinanggalan yun. Nasa hot seat sa Senado nitong araw ng Huwebes, si Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles. Ito'y dahil sa posibleng pagmamaniobra sa nanalo sa 698 million peso jackpot prize sa iLotto nitong araw ng Miyerkules. I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita nakarating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Batay sa impormasyon na nagkalap ni Senator Raffy Tulfo, nasa 30 milyong piso ang investment ng kaibigan ni Robles para manalo ng higit sa 600 milyong pisong jackpot prize. Para kay Tulfo, madali na mamaniobra ng PCSO ang mananalo sa iLotto dahil hawak nila ang online system.
Dahil dito ay hinihingi ni Tulfo sa PCSO ang detalye ng nanalo sa loto para masiguro na hindi konektado kay Robles o sa kahit sino mang opisyal ng PCSO. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, ay lumitaw na talaga hindi galing sa inyo, sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, the ICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SAC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. Bukod sa iloto ay pinagtataka naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang magkakasunod na panalo sa loto sa buwan ng Disyembre ng nakarang taon. Sa buwan ng Disyembre, mabilis na tinamaan ang jackpot prizes sa 642, 649, 645 at 655 draws. Ang mga premyo sa nasabing draws ay mas pinalaki para tumaas ang excitement ng mga tao ayon kay Robles. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos. Tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay, in less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. Pinunari ng dalawang senadorang Grabe talaga mga lods. Imaginin mo, nung month of December, ang daming nanalo. So parang billion din ang nailabas ng PCSO sa mga nanalo on that month. Kaya talagang nakapagtataka talaga mga lods na ngayon, grabe, halos ang bilis na manalo. So dapat lang napaimbestigahan talaga kasi hindi mo alam, di ba? Mga kakilala lang nila yan. Relatives lang nila yan. Eloto na pala ngayon. Electronic na. Di ba? Pero para sa akin mga lods, no, kung talagang totoo yung mga nananalo, which is sabi naman nila, kahit wag na nilang di ba? Kahit wag na nilang sa publiko yung pangalan, yung mukha. Pero for me, kahit i-check lang ng mga senador or i-check lang ng mga kinauukulan kung totoo ba talaga yan. At hindi lang iaalaw sa PCSO lang. Kasi pwede nilang manipulahin lang kung sila-sila lang. So, dapat may mga witness at dapat, di ba, may mga kinauukulan, no? At yan, mga senador na to check kung totoo ba talaga at mag-background check para na rin sa transparency. Ganyan na nga ang pula sa inyo, biglang i-edit nyo pa ang picture na nais ninyong ipresenta sa publiko to convince them na meron talaga mga nananalo. Tama ba naman yan? Siyempre dapat gumamit naman ng sentidong komon, no? Na talagang pinagdududahan na, dapat maging absolutely transparent na tayo. Kung aamin tayo na inedit natin yung larawan ng di umano yung nangyari, lalo pa tayo ngayon pagdududahan. Alam mo, sa panahon kasi ng 3 buwan, ako po yung naging corporate secretary ng PCSO nung panahon ni Sergio Valencia. No? So ako po yung kapamilya ng PCSO. So masasabi ko lang, ano ba naman kayo dyan sa PCSO? Pinagdududahan na nga kayo kung meron talagang totoong nangyayari na nananalo. Kasi nga parang sunod ang nananalo dyan sa PCSO. At kung makikinig ka kay Mahardika, ay parang sinasabi ni Mahardika na fundraising yan ng administrasyon na hindi naman talaga napupunta sa mga mananalo. Ganyan na nga ang pula sa inyo, biglang i-edit nyo pa ang picture na nais ninyong ipresenta sa publiko to convince them na meron talaga mga nananalo. Tama ba naman yan? Siyempre dapat gumamit naman ng sentidong komon, no? Na talagang pinagdududahan na, dapat maging absolutely transparent na tayo. Kung aamin tayo na inedit natin yung larawan ng di umano yung nangyari, lalo pa tayo ngayon pagdududahan. Sinasabi ko to, hindi dahil ako'y kritiko ng PCSO, dahil ako ngayon minsan naging kabahagi ng pamilya ng PCSO. So mahal ko tong PCSO, ha? At sa totoo lang, partners, kaya naman ako hindi nagtagal dyan sa posisyon na yan kasi lumabas yung appointment ko as full-time professor sa UP. So pinili ko na maging full-time professor sa UP kaysa maging kabahagi ng board ng PCSO, no? Dahil bawal naman yung dalawa, no? Pero parang nagsisisi ako noon dahil talagang alam ko naman na pagdating sa pagtulong, iba ang pagtulong dahil ikaw ay nagtuturo ng batas sa mga
estudyante sa UP at iba yung pagtulong dahil sa mga medical assistance na binibigay ng PCSO at ngayon po kalahati ng kinikita ng PCSO ay pinupondohan yung ating universal healthcare. Pero yun nga po, dapat ibalik natin ang kumpiyansa ng mga naglalaro sa mga games ng PCSO sa pamamagitan ng pagpapakita ng katotohanan. Kapag kasi pinasisinungalingan natin yung mga paratang na walang totoong nananalo dyan sa PCSO at gagamit ka ng edited picture, lalong mawawala ng tiwala at taong bayan. Sentido ko mo lang po. Attorney, So sa akin po, sana po yung mga bago dyan sa PCSO na minamahal ang PCSO, siguraduhin nyo naman na maibabalik ang tiwala sa PCSO at hindi lalong palalain ang mga suspetsa. Attorney, meron ba kayong alam sa patakaran, halimbawa pag may nanalo? Kasi sinasabi ng ibang mga netizen din, nakikita din natin sa ibang lugar, ibang bansa, na once na may nanalo, talagang nakita yung muka, no? At talagang ibibigay yung cheque o yung napanalunan. Tapos yung nagbigay, masaya. Yun kasi sa picture, parang hindi masaya yung nagbigay ng cheque. Ano bang patakaran dyan po sa PCSO kung may alam po kayo? Well, alam ko naman talaga na anonymous. Kasi baka kidnapin yung mga nananalo. Okay? Dahil pag meron biglang panalo, maraming pera, alam mo naman, marami pa rin mga masasamang loob sa ating lipunan. No? Pero may mga pamaraan naman yan eh. For instance, hindi ko alam kung nagbabayad ng buwis ang mga nananalo. Siguro dapat yun ang ipakita at patunayan ng BIR na nakabayad na ng buwis. No? Kasi parang hindi na naman exempt ang mga panalo sa PCSO sa taxation eh. Parang nasakop na yan ng yung Tax Reform Act na naipasa namin ng 17th Congress. No? Tinanggal na namin yung tax-free status ng mga nananalo sa PCSO. So dapat, yun na lang siguro ang ilabas na datos, confirmation ng BIR na yung mga nananalo, lalo na yung mga nananalo di umano ng 600 million, ay nakabayad na ng quiz. Without saying kung sino sila. Kasi syempre, talaga namang dapat pangalagaan din yung safety ng mga nananalo. Dahil ako sa ngayon, 2 linilitis kong kidnapping cases. Pag alam nila kung sino may pera, syempre, baka maging biktima rin ng kidnapping. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat.